Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang banat kay Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So para nga po sa mga hindi nakakaalam ay kumpirmado na ang susunod na makakasagupa ng current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster na Naoya Inoue ay ang WBA number 2 super bantamweight contender na si Ramon Cardenas, kung saan nakatakdang ganapin ang kanilang sagupaan sa Mayo 4 sa Las Vegas, Nevada. Ito po ang magsisilbing pagbabalik ni Inoue sa Amerika makalipas ang mahigit 4 na taon, dahil huling beses siyang lumaban sa Estados Unidos ay noong taong 2021 pa, kung saan tinalo niya via knockout ang ating pambato na si former world title challenger Michael Dasmariñas. At dahil nga po sa Amerika na gaganapin ang kanyang susunod na laban, kaya naman hindi na din naiwasan ng mga US media na batikusin ang binansagang halimaw ng Japan. Katulad na lang ng isa sa pinakasikat na boxing media news outlet na Boxing News 24/7. Napag-alaman po kasi nila na pag naging matagumpay si Inoue kay Cardenas, ay ang sunod nitong haharapin ay ang former unified world champion Muradjon Akhmadaliev. Hindi po natuwa ang mga boxing journalist dito at prangkang sinabi na wala na daw bago sa gawain na ito ni Inoue, at na ito daw ang isa sa mga dahilan kung bakit napakadaming fight fans ang hindi humahanga at may ayaw kay Inoue. Masyado daw kasing halata ang kaduwagan nito gawa ng hindi man lang daw ito sumusugal na lumaban sa mga fighters na magbibigay ng magandang hamon sa kanya. Ito din daw ang rason kung bakit sa kabila ng pagiging 2-division undisputed world champion at pagiging top pound for pound fighter ni Inoue ay hindi siya masyadong nabibigyan ng pansin sa Amerika, at bagko sa Japan lang ito tinatrato bilang isang superstar. Pero ganun pa man nga po ay depensa naman ni Inoue na wala daw siyang pakialam kung ano ang tingin ng mga Amerikano sa kanya, dahil walang duda naman daw na pag-usapang mabababang division sa boxing ay Japan daw talaga ang number 1. Yan umano ang dahilan kung bakit mismo ang mga kampiyon pa ang dumadayo sa kanila upang sa bansa nila gawin ang laban. Sa kabilang banda naman mga idol ay magandang balita naman nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Ito po ay dahil ibinalita ni Salvador Rodriguez ng ESPN Knockout na malaki umano ang posibilidad na ang ating pambato na si undefeated WBO number 1 super featherweight top contender Charlie Suarez ang posibleng susunod na makakasagupa ng current WBO super featherweight world champion Emmanuel Navarrete sa May 10. Kung sakaling maikasa ang sagupaan ng dalawa, ay napakalaking pagkakataon po nito para kay Suarez na maging isang ganap na world champion. Lalo pat yung tipo ng kanyang mga fighting style na pagiging technical ay ang siyang kahinaan ni Navarrete, dahilan kung bakit natalo ito sa former lightweight world champion Dennis Berenchyk. Bukod dyan ay si Charlie Suarez din ang tinuturing bilang most avoided fighter sa 130-pound super featherweight division. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.